Magandang araw mga kainday. Isa na namang kwento ng pagmamahalan ang ihahandog namin para sa inyo. Ako po si Miss Len. At ito ang kwentong pinamagatang CEO's Infertile Wife. Dito lang yan sa Dear Inday. Napadalaw ka anak. May problema ba? Tanong ni Rose na siyang ina ni Helena. Pabagsak na umupo sa sofa si Helena na nasa edad 28. Mabigat ang loob niya noong nakaraang linggo pa. Dagdag pa roon ay nawawalan din siya ng gana. Napapagod na akong umasa. Iniisip ko na baka baog na talaga ako. Baka hindi na talaga ako mabubuntis. Malungkot niyang saad. Hinawakan siya sa balikat ng kanyang ina. Huwag kang mawala ng pag-asa, anak. Hanggat hindi pa sinasabi ng doktor na baog ka, may pag-asa ka pa rin mabuntis. Iba ang baog sa mahirap makabuo, kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi ni Rose bago siya nito niyakap. Si Helena naman ay kilala sa pagiging elegante at maayos na babae. Sa tuwing may business event o charity gala, ay palagi silang magkasama ni Victor. Maganda, matalino at marunong makisama sa mga taong nakapaligid sa kanila, si Helena. At ang asawa niyang si Victor, na nasa edad 31, ay isang kilalang CEO sa mundo ng negosyo. Bata pa lang ay sanay na ito sa mangrangyang buhay dahil galing ito sa isang pamilyang may malaking kumpanya. Kilala si Victor bilang isang matalinong negosyante at isang lalaking hindi madaling talunin pagdating sa negosyo. Ma, sana lang talaga mabuntis na ako. Gusto ko na talaga mag-alaga ng baby. Naiinggit ako sa mga kaibigan kong may mga anak na. Naiiyak na sabi ni Helena. Hinaplos ng kanyang ina ang buhok niya. Huwag ka mag-alala. Mangyayari iyon. Magkakaanak kayo ng asawa mo. 5 taon na silang kasal. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin nabubuo sa sinapupunan ni Helena. Sa loob ng 5 taong iyon ay kung ano-ano nang sinubukan nilang paraan. Nagpunta sila sa iba't ibang doktor. Sumubok sila sa iba't ibang treatment. May mga buwan na halos araw-araw nang pumupunta si Helena sa ospital para sa check-up. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay wala pa rin nangyari. Isang umaga, nasa loob ng isang pribadong ospital ang mag-asawa. Nakaupo sila sa harap ng mesa ng doktor habang hawak ni Helena ang mga papel na naglalaman ng resulta ng mga pagsusuri sa kanya. Napatingin siya kay Victor na nakaupo sa tabi niya. Nakapamulsa ang mga kamay ng kanyang asawa habang nakatingin lamang sa doktor. Maya-maya ay ibinaba ng doktor ang papel at tumingin sa kanila. Mrs. Garcia, saad ng doktor. Bahagyang kumunot ang noon ni Helena. Yes, Doc. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Ginawa na namin ang lahat ng tests na kailangan. Napakurap si Helena. Base sa resulta ng mga pagsusuri, mababa talaga ang tsansa na mabuntis ka. Parang biglang bumigat ang pakiramdam niya sa narinig. Para siyang nabingi at nanghina. Mababa? Oo. Napahawak si Helena sa mesa. Pero may tsansa pa naman, hindi ba? Mabubuntis pa rin naman ako, tama ba? Natahimik ang doktor sa loob ng ilang segundo bago sumagot. Yes po. Sobrang baba nga lang ng tsansa kaya dapat talagang subukan nyo ng subukan. Hindi na nakapagsalita si Helena. Dahan-dahan siyang napayuko habang pinipilit tanggapin ang narinig. Napatingin siya kay Victor na nakaupo sa tabi niya. Ngunit hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha ng kanyang asawa. Wala itong imik na nakatingin sa mesa. May mga alternative options naman tulad ng surrogacy o adoption. Suwestyon ng doktor. Hindi agad sumagot si Victor. Pero kung natural pregnancy ang pag-uusapan, medyo mahirap talaga. Pero may chance pa namang makabuo kayo. Ilang segundo pa ang lumipas bago tuluyang tumayo si Victor mula sa upuan. Salamat, Dok. Saad ni Victor. Bahagyang tumango ang doktor. Kung may kailangan pa kayo. Ngunit, hindi na ito tinapos ni Victor dahil naglakad na ito palabas ng silid. Napatingin si Helena sa pinto habang nararamdaman ang paninikip ng dibdib niya. Maya-maya, tumayo rin siya at sumunod sa asawa niya. Paglabas niya ng silid ay nakita niya si Victor na nakatayo sa hallway habang nakatingin sa cellphone nito. Victor? Tawag niya sa kanyang asawa.
Napalingin ito. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor. Oo. May chance pa naman ako mabuntis. Huwag lang tayong susuko. Nakatingin lang sa kanya si Victor. Huwag ka sanang mawala ng pag-asa. Bibigyan din kita ng anak. Anya bago ngumiti ng pilit. Hindi sumagot si Victor. Sa halip ay naglakad lamang ito patungo sa elevator. Napabuntong hininga si Helena bago siya sumunod sa kanyang asawa. Paglabas nila ng ospital ay sumakay sila sa kotse. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa at habang nakaupo si Helena sa passenger seat ay nakatingin lamang siya sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa asawa niya. Hanggang sa nagsalita na siya. Victor? Ano? Hindi naman katapusan ng lahat ng ito. Anya sabay kagatlabi. Nanatili ang mata ni Victor sa kalsada. Para sa akin, mahalaga ang pamilya. Pamilya pa rin tayo kahit dalawa lang tayo. Hindi sumagot si Victor. Napansin ni Helena na tila nagbago ang aura ng asawa niya mula nang marinig nito ang sinabi ng doktor. Hindi na ito katulad ng dati. Pagdating nila sa mansyon ay agad na bumaba si Victor sa sasakyan at naglalakad papasok ng bahay. Sumabay naman si Helena habang pinipilit maging matatag. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay tumigil si Victor sa sala. Helena. Napatingin siya sa asawa niya. Bakit? Ilang taon na tayong kasal? 5 taon. Sa loob ng 5 taon, wala pa rin nangyayari. Napahawak si Helena sa damit niya. Sinusubukan naman natin eh. Ginagawa ko rin naman ang lahat. Pinapanatili ko ring healthy ang sarili ko. Bumuga ng hangin si Victor. Pero wala pa rin, di ba? Hindi mo pa rin ako mabigyan ng anak. Ano na? Akala ko pa naman, magagawa mo akong pasigahin. Pero wala. Bakas ang inis sa boses ni Victor. Napayuko si Helena. Nanikip ang kanyang dibdib at parang gusto niyang tumakbo paalis. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Helena na may nagbago sa pagitan nilang mag-asawa. Hindi pa man sinasabi ni Victor ang nasa isip nito, ay nararamdaman na niya ang lamig sa boses ng kanyang asawa. At sa loob ng puso niya ay may isang bagay na nagsasabing maaaring iyon na ang simula ng pagkasira ng kanilang pagsasama. Huwag mo nga muna akong kausapin. Ayoko makausap ka. Saad ni Victor bago siya talikuran. Kinabukasan matapos nilang makauwi mula sa ospital, ay tila nagbago ang takbo ng araw sa loob ng mansyon. Ang tahimik na kanilang tinitirahan ay tila naging malamig. Maagang nagising si Helena at nakita niyang wala na si Victor sa tabi niya. Nakasanayan na niyang mauna itong magising at tumiretso sa study room para magtrabaho. Ngunit iba ang pakiramdam niya ngayon. Hindi siya mapakali. Bumangon siya mula sa kama at naglakad papunta sa banyo upang mag-ayos. Habang nakatingin siya sa sarili, ay naalala niya ang sinabi ng doktor. Mababa lang ang chance na mabuntis ako. Pero mabubuntis pa rin ako. Sabi niya sa sarili. Ilang beses niyang inuulit-ulit iyon sa isip niya, ngunit parang hindi pa rin niya matanggap. Kaya pa to. Kaya ko to. Mahinang niyang sabi sa sarili. Paglabas niya ng kwarto ay dumiretso siya sa dining area. Naroon si Victor na nakaupo habang nagbabasa ng ilang dokumento. Lumapit at umupo sa harap nito. Kumain ka na ba? Hindi agad sumagot si Victor ng ilang segundo. Napamuga ng hangin si Helena. Hindi pa. Mapait na ngumiti ang dalaga. Walang imik silang kumain at walang kahit anong lambing. Napansin ni Helena na tila iniiwasan siya ng kanyang asawa. Maya-maya ay inilapag ni Helena ang kutsara. Victor, hindi pa huli ang lahat. Tumaas ang kilay ni Victor. Pwede pa tayo mag-try ng mag-try. Ginawa na natin yun ng ilang taon. Pero hindi pa tayo pwedeng sumuko. Ilang taon pa ba? Ilang taon pa ba tayong susubok ng susubok? Napahinto si Helena. Hanggat kaya. Natahimik si Victor. Sa sandaling iyon ay tila may iniisip itong malalim. Makalipas ng ilang segundo ay tumayo ito mula sa upuan. May meeting ako. Hindi na ito naghintay ng sagot niya at naglakad na palabas ng bahay. Naiwan si Helena sa dining area habang tahimik na nakaupo. Napabuntong hininga na lang siya. Sa buong araw na iyon ay wala siyang ginawa kundi isipin kung paano niya maibabalik ang dating sigla ng relasyon nila ni Victor. Pagsapit ng gabi ay umuwi si Victor na halatang pagod. Pagpasok nito sa kwarto ay nakita si Helena na naghihintay. Nakasuot si Helena ng mapang-akit na nightgown. Victor? Napakurap naman si Victor.
Pwede ba kitang makausap? Ano bang pag-uusapan natin? Ayoko pang sumuko. Subukan pa natin. Gusto kong pagurin natin ang sarili sa isa't isa ngayong gabi. Hindi agad sumagot si Victor, ngunit maya-maya ay tumango ito. Sige, maglilinis lang ako ng katawan. Bahagyang napangiti si Helena. Sa gabing iyon ay sinubukan nilang muling buuin ang pag-asa na matagal na nilang hinahabol. Halos buong magdamag silang magkasama sa iisang kama. Sa bawat sandali ay pilit nilang hinahabol ang posibilidad na mabuo ang isang bata. Hindi lamang iyon basta pag-iisa ng katawan nila. Para kay Helena, iyon ay pag-asa. Pag-asa na hindi pa huli ang lahat at hindi magwawakas ang kanilang pagsasama. Lumipas ang isang linggo. Sa loob ng isang linggo ay mas naging malamig lamang si Victor. Mas naging abala ito sa trabaho at mas bihira na itong makipag-usap kay Helena. Isang hapon ay pinatawag ni Victor si Helena sa study room. Nagtaka si Helena, ngunit agad siyang pumunta roon. Pagpasok niya ay nakita niya ang asawa na nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod ito sa kanya. Pinatawag mo ko? Bakit? May kailangan ka ba? Dahan-dahang humarap si Victor sa kanya. Kailangan nating mag-usap ngayon. Tungkol sa atin. Napansin ni Helena ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Ano bang pag-uusapan natin tungkol sa atin? Halos mautal na sabi ni Elena. Sandaling natahimik si Victor. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Parang biglang tumigil ang mundo ni Helena sa narinig. Tila may kung anong patalim na tumarak sa kanyang dibdib. Nangihina ang kanyang mga tuhod at para siyang matutumba. Ano? Maghiwalay na tayo. Hindi ko na kaya pang manatili sa tabi mo. Kung hindi mo naman pala ako kayang bigyan ng anak, ayoko na, Helena. Pagod na ako sa ilang taon na pagsasama na wala namang nangyayari. Napaatras ang dalaga. Nagbibiro ka lang, di ba? Seryoso ko. Nanlaki ang mga mata niya hanggang sa tuluyan na ngumuso at umagos ang butil ng luha sa kanyang mga mata. Victor, 1 linggo pa lang ang lumipas simula nang subukan natin. Mamaya, gawin ulit natin. Huwag tayong sumuko. Ayoko na. Tama na, Helena. Napahawak si Helena sa dibdib niya. Para siyang mauubusan ng hangin dahil nahihirapan na siyang huminga. Bakit? Kailangan kong magkaroon ng anak. Sa lalong madaling panahon. Kailangan kong magpatuloy ang pangalan ng pamilya ko. Pwede naman tayong mag-ampon. Hindi yun pwede. Ang gusto ni Lolo, ano ko mismo sa babaeng mahal ko at asawa ko. May diing sabi ni Victor. Tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Bakit kailangang hiwalayan mo na ako? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Pero kailangan ko ng anak. Walang silbi sa akin ang pagmamahalan natin kung hindi mo naman ako mabibigyan ng anak. At alam mong matagal nang gusto ni Lolo na mabigyan ko siya ng apo. Mahinahong sabi ni Victor ngunit may otoridad. Napayoko si Helena habang humihikbi. Oo, alam ko. At kapag nangyari yun, makukuha mong malaking manan sa kanya. Yun naman din talagang isang rason kung bakit gusto mo magkaanak. Hindi agad nakapagsalita si Victor, lalo pat iyon naman ang totoo. Mas focus si Victor sa makukuha niyang mana sa kanyang lolo, kaya mas lalo siyang nasaktan. Kaya mo kong iwan dahil doon? Sa tagal nating nagsama? Ganun na lang ang lahat sa'yo? Basta mo na lang tatapusin ang ilang taong pagsasama natin? Napahawak si Helena sa upuan upang hindi siya matumba. Nangihina ang kanyang tuhod at sobrang naninikip ang kanyang dibdib. Lahat ng pinagsamahan natin, wala lang sa'yo. Hindi ko mo lang nakakita na nasasaktan ka. Hinawakan ni Victor ang kanyang sentido. Masakit din para sa akin to. Natawa si Helena kahit na umiiyak. Masakit? Parang hindi naman eh. Hindi mo man lang ako pinaglaban sa lolo mo. Sigurado ako sinabihan kanyang humanap ka na lang ng ibang mapapangasawa. Yung mabubuntis mo agad. Walang sinabi si Lolo na ganun. Mapait na ngumiti si Helena. Kung ganun, desisyon mo lang pala. Sa bagay, hindi naman ganun kalalim ang pagmamahal mo sa akin eh. Kaya mas madali lang sa'yo na piliin ang mamanahin mo kaysa sa akin. Sa mga oras na iyon, tila durog na ang puso ni Helena. Napagtunto niyang mas mahalaga kay Victor ang kanyamanan kaysa sa kanya na asawa nito. Sige, kung yan ang gusto mo,
Muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang maging matatag. Papayag ako sa divorce. Maghiwalay na tayo. Kaya pala sa ibang bansa tayo kinasal. Kaya madali lang sa'yo ang makipaghiwalay sa akin. Sandaling natahimik si Victor habang nanlalaki ang mata. Pagkatapos ay bumuga siya ng hangin. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng study room. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, pakiramdam niya ay parang may bahagi ng buhay niya ang tuluyang nawala. Makalipas ang ilang araw, maagang nagising si Helena. Hindi na siya bumalik sa tulog dahil alam niya na may kailangan siyang gawin. Dahan-dahan siyang bumangon at naupo sa gilid ng kama. Ilang segundo siyang nakatingin sa sahig bago tumayo. Hanggang dito na lang siguro talaga kami ni Victor. Malungkot niyang sabi. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad siyang naglakad papunta sa walk-in closet. Binuksan niya ang mga cabinet at nagsimulang mag-ayos ng mga gamit niya. Isa-isa niyang nilagay ang mga gamit niya sa maleta. Pinili niya lamang ang mga bagay na siya mismo ang bumili. Hindi siya kumuha ng kahit anong binigay ni Victor. Tahimik lang siya habang nag-iimpake at walang emosyon ang mukha niya. Kahit pa alam niyang iyon na ang huling araw niya sa bahay na iyon bilang asawa ni Victor. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Sir sa study room? Tumango si Helena kahit hindi siya nakakita. Sige. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa study room. Pagpasok niya ay nakita niya si Victor na nakaupo sa harap ng mesa habang may hawak na mga dokumento. Hindi na niya kailangan magtanong kung ano iyon. Divorce papers? Tumango si Victor. Oo. Pipirma ka na lang dyan. Ako nang bahala sa pagproseso niyan. Abogado ko nang bahala. Diretsyong sabi nito at walang emosyon. Lumapit si Helena sa mesa at kinuha ang mga papel. Tiningnan niya ang mga detalye, ngunit hindi na niya pinatagal pa. Ang bilis mo namang magkaroon nito. Oo, payag na nga si Helena sa mangyayari sa kanila, ngunit hindi niya maiwasang masaktan dahil tila nagmamadali talaga si Victor na hiwalayan siya. Mas mabuti nang tapusin na kagad kaysa patagalin pa. Alam kong gusto mo na rin umalis dito. Malungkot siyang tumango. Kinuha niya ang ballpen at agad na pumirma sa mga papel. Wala na siyang sinabi at wala na rin siyang gustong marinig. Matapos niyang pumirma ay ibinalik niya ang papel sa mesa. Tapos na. Napirmahan ko na. Salamat. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para hindi mapaiyak. Walang anuman. Sana maging masaya ka na. At sana mahanap mo ang babae magbibigay sa'yo ng anak. Pasensya ka na kung hindi ko magagawang ibigay yun. Kahit nagustuhin ko man. Wala talaga eh. Hindi na siya nagtagal pa at tumalikod na siya para lumabas ng study room. Hindi na rin siya lumingon kay Victor. Wala na siyang dahilan para manatili pa sa usapan na iyon. Bumalik siya sa kwarto at saka nagsimulang mag-impake. Makalipas ang ilang oras, ay dala na niya ang 2 maleta pababa ng hagdan. Pagdating niya sa sala, ay nakita niya si Victor na nakatayo, ngunit hindi siya pinigilan nito. Aalis na ako. Tumango lang si Victor. May sasakyan sa labas na nakahanda para sa'yo. Malamig nitong sabi. Umiling si Helena. Hindi na kailangan. May sarili naman akong sasakyan at kaya ko magmaneho. Hindi na siya naghintay ng sagot nito at naglakad palabas ng mansyon. Paglabas niya ay sumakay siya sa sarili niyang sasakyan at umalis ng hindi lumilingon. Diretso siyang pumunta sa condominium na pagmamay-ari niya. 5 unit ang nabili niya noon bilang investment at hindi niya iyon masyadong pinapansin dahil abala siya noon sa buhay niya bilang asawa ni Victor. Ngayon ay iyon na ang magiging panibagong simula niya. Pagdating niya sa condominium ay pumasok siya sa isa sa mga unit. Malinis ang lugar at maayos ang ayos ng mga gamit. May malaking bintana na tanaw ang lungsod. Doon na siya titira. At ang 4 pa niyang unit ay magiging Airbnb. Ipinakita niya at ibinaba niya ang maleta at umupo sa sofa. Tahimik lang siya nakaupo at nakatingin sa paligid. Kailangan ko magkapakatatag para sa sarili ko. Makalipas ang 2 araw, pinapunta niya roon ang kaibigan niya. Agad siyang niyakap-yakap nito. Hay naku talaga mga lalaki. Mas mahalaga pa sa kanila yung yaman kaysa sa asawa nila. Huwag kang mag-alala. Matatauhan din ng gunggong na yon. Pero huli ng lahat, doon niya marirealize na mas mahalaga ka sa kahit anong yaman. Bigil na sabi ni Gemma. Mapait nang ngumiti si Helena.
Minsan nga, iniisip ko kung minahal niya ba talaga ako. O baka hindi naman talaga. Kasi alam ko naman talaga na sabik ang lolo niya sa apo. Pero mabait naman ang lolo niya. Ito lang talagang si Victor ang sabik sa mamanahin niya. Ewan ko ba sa lalaking yun? Mayaman naman siya. Bilyonaryo na nga pero hayok pa sa pera. Ay naku Helena, hayaan mo siya. Oo, alam kong masakit yan para sa'yo kasi mahal mo siya. Pero pilitin mo huwag mong siyang hanapin. Piliin mong sarili mo na tiisin siya. Kung ikaw nga pinalit niya sa kayamanan, ibig sabihin wala na siyang pakailam pa sa'yo. Wala nga talaga siyang pakailam siguro sa akin. Kaya tama ka. Dapat piliin kong sarili ko na wag na siyang hanapin pa. Korek ka dyan. Kaya mag-focus ka lang dito sa ginagawa mo. Tapos kapag hindi ka busy o trip mong lumabas, sabihin mo ko para makagala ka naman. Iba pa rin kapag nakakapag-relax eh. Natawa si Helena. Basta gala lang ha. Yung makakapag-relax lang ako. Ayoko kasi makipagrelasyon agad sa iba. Baka naman ireto mo agad ako. Tinawanan siya ni Gemma at saka hinampas sa braso. Loko ka? Anong tingin mo sa akin? Di naman ako ganun no. Pero kung bet mo, pwede mong sabihin agad sa akin. Marami akong kilala dyan na gwapo at single. At mas malaki pang batuta. Malakas na tumawa si Helena at pinaghampas ang kanyang kaibigan. Pasaway ka talaga. Hindi ko naman nahanap ang malaking ganoon. Basta mahal ako at hindi ako iiwan. Okay na ako. Sa mga sumunod na araw ay sinimulan niyang ayusin ang buhay niya. Hindi siya nagkulong sa lungkot at hindi siya nagpabaya. Sa halip ay naghanap siya ng paraan para maging abala. Tinuon niya ang atensyon niya sa mga unit na pagmamay-ari niya. Nagpagawa siya ng interior ng bawat unit. Pinalinis niya ang lahat at inayos ang mga gamit. Nilagyan niya ng bagong furniture ang mga kwarto at inayos ang lighting para maging mas maaliwalas ang lugar. Ilang linggong lumipas ay handa na ang mga unit niya. Nag-post siya online at nagsimula siyang tumanggap ng bookings. Sa una ay konti pa lang ang inquiries, ngunit hindi siya nawala ng pasensya. Ang gaganda na ng mga unit mo. Pang staycation na talagang atake. Bagay na bagay sa mga pamilya o magkasintahan na gusto mag-relax. Sakto, ang ganda ng pool nyo dito. Kaya marami ka talaga makukuhang client. Talagang pinaganda ko. Medyo marami na nga nag-i-inquire. Sana sa susunod, may magpabook na. Pero panay lang ang pasok ng pera sa account ko. Mabuti na lang talaga, naisipan kong ganito. Sipagan ko lang sa posting. Oo, no? Magandang business na ganito kaysa magbenta ka ng kung ano-ano. At least dyan, kapag tinamad kang maglinis, pwedeng may utusan ka na lang maglinis ng unit mo, di ba? Yung pagkakatiwalaan mo. Napangiti si Helena. Sa bagay, tama ka. At least dito nalilibang pa ako at hindi ko na naiisip pa masyado si Victor. Makalipas ang ilang araw ay may unang nag-book sa isa niyang unit at doon nagsimula ang tuloy-tuloy na bookings. May mga business travelers na naghahanap ng matutuluyan. May mga turista na gusto ng komportableng lugar at may mga tao naghahanap ng tahimik na unit kung saan makakapag-relax. Unti-unti ay naging maayos ang takbo ng negosyo niya. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang nakaupo si Victor at may hawak na documents. Kanino niya pa itong binabasa, ngunit hindi niya maintindihan. Naiisip niya si Helena. Apo, kanino mo pang binabasa iyan? Naiintindihan mo pa ba ang nakasulat dyan? Tanong ng kanyang lolo Julio. Huminga ng malalim si Victor at saka nilapag ang hawak niyang papel. Hindi ko maintindihan, lolo. Dahil sila yan ang naiisip ko. Iniisip ko kung okay lang ba siya o ano. Wala na siyang paramdam sa akin simula nang maayos ang divorce papers namin. Ayoko namang mag-message sa kanya dahil ako nakipaghiwalay. Mahinang sabi ni Victor. Naupo sa kanyang harapan ang kanyang lolo. Ikaw naman kasi, apo. Bakit kasi hindi nyo na lang sinubukan pang sinubukan? Medyo na-disappoint ako sa iyo sa totoo lang. Kasi mas pinili mo ang makukuha mong yaman sa akin kaysa sa asawa mo. Mabait si Helena. Matinong babae at walang pakialam sa yaman mo. Pero iniwan mo siya. Hindi naman siya baog, hindi ba? Pero hirap lang siyang makabuo. Sa ganoong mga case, may chance pa rin na magkaanak kayo. Pero iniwan mo na siya. Kaya alam kong masakit iyon, sobra para sa kanya. Hinawakan ni Victor ang kanyang sintido at napayuko. Sa totoo lang, may pagsisisi siyang nararamdaman sa ginawa niya. Ang tagal na rin kasi namin, lolo. Pero hanggang ngayon, di pa rin kami makabuo.
Siyempre, hindi naman sa yaman lang ang nais ko. Kaya ko siya hiniwalayan. Gusto ko rin talagang magkaanak na. Bumuga ng hangin ng kanyang lolo Julio. Paano ngayon na yan? Maghahanap ka na ng mapapangasawa mo. Total, nakipaghiwalay ka na sa kanya. Maghanap ka na agad ng babaeng pakakasalan mo. Sana lang, masiguro mo na katulad ito ni Helena. Mabait at matinong babae. Marunong makontento at hindi pera ang habol sa iyo. Huminga ng malalim si Victor at saka pumikit. Agad din siyang napadilat dahil mukha ni Helena ang nakita niya. At kahit ayaw niyang maramdaman, namimiss niya ang dati niyang asawa. Mabilis na dumaan ang mga araw matapos magsimula ni Helena sa bago niyang buhay. Araw-araw ay abala siya sa pag-aasikaso ng mga unit niya. Maaga siyang gumigising, chinecheck ang bookings at sinisigurado na maayos ang lahat bago dumating ang mga guest. Isang umaga ay maaga siyang nagising, ngunit may kakaiba siyang naramdaman sa katawan niya. Mabigat ang pakiramdam niya at parang nahihilo siya kahit kagigising pa lang niya. Umupo siya sa gilid ng kama at napahawak sa ulo. Ano to? Bakit ang bigat ng ulo ko? Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa banyo. Pagdating niya roon ay sumandal siya sa lababo habang nakatingin sa sarili niya sa salamin. Napansin niyang medyo maputla ang mukha niya. Pagod lang siguro to. Pero bakit naman ako pagod? Kakagising ko lang. Sinubukan niyang baliwalain iyon at nag-ayos siya para sa araw na iyon. Ngunit habang lumilipas ang oras, ay hindi nawawala ang kakaibang pakiramdam niya. Habang nasa kusina siya ng unit at nagtitimpla ng kape, ay bigla siyang napahinto. Bigla siyang nakaramdam ng pagsusuka. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo at doon nagsuka. Matapos iyon ay napahawak siya sa kanyang dibdib habang humihinga ng malalim. Hindi na to normal. Parang iba na to. Hindi siya mapakali. Sa loob ng ilang minuto ay nakaupo lamang siya sa gilid ng kama habang iniisip kung ano ang mangyayari sa kanya. Bigla niyang naalala ang ginawa nilang dalawa ni Victor. Marami silang nag-isa ni Victor at inabot ng madaling araw. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi naman siguro. Pero pwede rin siguro yun. Pwede rin sigurong nakabuo kami. Maya-maya ay tumayo siya at nagdesisyon na magpatingin sa doktor. Hindi na siya naghintay pa at agad siyang umalis ng unit para pumunta sa isang pribadong klinik. Pagdating niya roon ay agad siyang inasikaso ng nurse. Ano pong nararamdaman ninyo? Nahihilo at nasusuka. Ilang araw na po. Ngayon lang. Pero kahapon medyo nahihilo na ako. Hindi lang sobra katulad ngayon. Dinala siya sa loob ng silid at sinuri ng doktor. Kabado si Helena habang hinihintay ang resulta. Habang nakaupo siya sa harap ng doktor ay hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang posibilidad na kinatatakutan niya. Ilang saglit pa ay tumingin ang doktor sa kanya. Ma'am Helena, napatingin siya sa babae. Yes, Doc. May magandang balita ako. Nakangiting sabi nito. Bahagyang kumunot ang noo niya. Ano po yun? Buntis ka. Parang tumigil ang mundo ni Helena sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Para siyang nabingi. Ano? Totoo ba yan? Hindi siya makapaniwala. Makailang ulit siyang lumunok ng laway. Sigurado po ba kayo? Baka nagkamali lang po kayo. Sigurado po. Buntis po kayo. Napahawak siya sa mesa. Pero paano nangyari yun? Kasi sabi sa akin, mababa yung chance na mabuntis ako. Ang sabi lang naman po sa inyo, mababa ang chance na mabuntis. Pero wala naman pong sinabi na hindi kayo magbubuntis. So, congrats po. Buntis na po kayo ngayon. Napaawang ang bibig niya, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya inaasahan iyon. Buong akala niya, wala na talagang pag-asang mabuntis siya. Ngunit hindi pa doon natapos ang sinabi ng doktor. May isa pa akong sasabihin. Ano po yun? Hindi lang isa ang dinadala mo. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin? Mas lumawak ang ngiti sa labi ng doktor. 3 po sila. Parang nawalan siya ng hangin sa labis na pagkagulat. 3? Oo, triplets ang magiging anak ninyo. Napahawak siya sa tiyan habang hindi makapaniwala. Hindi ko inaasahan to. Sobrang saya ko po. Kinakapos siningan niyang sabi. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot dahil 3 buhay ang nasa loob niya.
Kailangan mong alagaan ang sarili mo, ma'am. Dahil 3 buhay ang pagdadalhin ninyo. Again, congratulations po. Tumango si Helena kahit lutang pa rin ang isip niya. Paglabas niya ng klinik ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Naglakad siya papunta sa sasakyan niya at umupo sa loob. Nakangangalang siya habang hawak ang manibela. Buntis ako. Buntis na ako. At 3 pa to. Unti-unti ay napangiti siya. Ngunit agad din itong nawala nang maalala niya si Victor. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi siya naniwala sa akin na maaari pa ako mabuntis. Alam niya kung ano ang kayang gawin ni Victor kapag nalaman nito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Posibleng kunin nito ang mga anak niya at posibleng kontrolin muli ang buhay niya. Hindi niya pwedeng hayaan na mangyari iyon. Akin to. Akin lang ang anak ko. Pagdating niya sa unit ay agad siyang naupo sa sofa. Napatingin siya sa paligid. Wala siyang kasama. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nag-iisa. May 3 buhay na sa loob niya. Marahan niyang hinaplos ang tiyan niya. Hindi ko kayo pababayaan. Aalagaan ko kayo. Makalipas ang ilang araw ay naging mas maingat si Helena sa kanyang sarili. Binuwasan niya ang trabaho niya ngunit hindi niya ito tuluyang iniwan. Nag-hire siya ng tao na tutulong sa pag-aasikaso ng mga unit niya. Sinigurado niyang maayos pa rin ang takbo ng negosyo niya kahit hindi siya palaging present. Araw-araw ay iniinom niya ang vitamins na nireseta ng doktor. Sinusunod niya ang lahat ng payo nito. Iniiwasan niya ang pagod. At higit sa lahat, itinago niya ang pagbubuntis niya. Wala siyang ibang sinabihan bukod kay Gemma. I'm so happy for you, Helena. Worth it ang hirap at sakit na dinanas mo. Instant blessing. Nag-uumapaw dahil 3 baby agad yan. Napangiti si Helena. Sobrang saya ko nga eh. Kasi 3 agad ang magiging anak ko. Aalagaan ko ng mabuting sarili ko para hindi sila mawala sa akin. Aba dapat lang no dahil 3 yan. Ibang pagbubuntis ng triplets sa isa. Kaya dapat lang talaga na alagaan mong sarili mo. Isang malaking sampal yan kay Victor. Napangiti si Helena at saka hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng sobrang pananabik kapag naisilang na niya ang kanyang triplets. 1 buwan ang mabilis na lumipas mula nang malaman ni Helena na ibuntis siya. Sa loob ng 1 buwan na yon ay malaki ang pagbabago sa katawan niya. Hindi na niya kayang gawin ang mga bagay na dati ay kaya niyang gawin ng walang problema. Maaga pa lang ay pagod na siya. Madalas ay nahihilo siya kahit nakaupo lang. Madalas din siyang inaantok at wala siyang lakas kumilos. Isang umaga ay nagising siya, ngunit hindi agad siya nakabangon. Nakahiga lang siya sa kama habang nakatingin sa kisame. Mabigat ang pakiramdam ng katawan niya at parang wala siyang lakas para tumayo. Ano ba yan? Inaantok na naman ako kahit kakagising ko lang. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang tiyan niya habang pilit na inaayos ang paghinga niya. Hindi na katulad ng dati na kaya niyang magtrabaho buong araw. Ngayon ay kailangan niyang magpahinga. Makalipas ng ilang minuto ay pilit siyang tumayo at naglakad papunta sa kusina. Ngunit habang naglalakad siya ay bigla siyang napahawak sa dingding dahil sa hilo. Napapikit siya sandali. Kailangan ko magpahinga. Grabe, nakakahilo. Umupo siya sa sofa at doon na lang siya nanatili. Hindi na siya nagtangkapang kumilos. Nagdaan pa ang mga araw ay mas lalo niyang nararamdaman ang panghihina ng katawan niya. Hindi na siya makapag-asikaso ng mga unit tulad ng dati. Kahit simpleng pag-check ng mga gamit ay nahihirapan na siya. Dahil doon ay napilitan siyang maghanap ng tutulong sa kanya. Isang hapon ay dumating sa unit niya ang kaibigang si Gemma. Nang makita ni Gemma ang itsura ni Helena ay agad itong napakunot ang noo. Helena, ano nangyari sa'yo? Nakaupo si Helena sa sofa habang nakasandal at halatang pagod. Wala, pagod lang. Lumapit si Gemma sa kanya at naupo sa tabi niya. Hindi ka lang pagod, mukha ka nang ihina. Napatingin si Helena kay Gemma. Ganun ba talagang itsura ko? Oo, ilang araw ka nang ganito? Halos araw-araw eh. Simula nang malaman kong buntis ako. Napabuntong hininga si Gemma. Naku, mahirap yan. Kailangan mo magpahinga. 3 kasing buhay ang nasa loob mo eh. And syempre nauubos ang lakas mo sa kanila kaya palagi kang pagod. Baka ganun na nga. May tumutulong ba sa'yo dito? Wala eh. Hindi pwede na ikaw lang mag-isa. Kailangan mo na mag-aalaga sa'yo. Hindi mo kayang gawin lahat na mag-isa sa lagay mo ngayon. Helena,
Triplets ang dinadala mo. Hindi iisa lang. Kaya dapat lang na may mag-aasikaso sa'yo. Dapat lang na magpapahinga ka dahil hindi biro ang magbuntis. May pag-aalala sa boses ni Gemma. Hindi agad sumagot si Helena. Alam niyang tama ang sinasabi ng kaibigan niya. Ayoko lang maging pabigat. Hindi ka ba bigat? Kaibigan mo ko. Kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, ako ang tutulong sa'yo. Kaso minsan busy din ako eh. Dapat may tao talagang kasama mo dito. Unti-unting napangiti si Helena. Kaya nga eh, siguro hahanap na lang ako ng magiging kasambahay ko. Sa mga sumunod na araw ay mas naging madalas ang pagpunta ni Gemma sa unit niya. Ito na ang tumutulong sa kanya sa mga gawain. Minsan ay ito na rin ang nag-aasikaso ng pagkain niya at ibang kailangan niya sa bahay. Mas naging maayos ang kalagayan niya dahil hindi na siya napapagod tulad ng dati. Salamat sa pag-aasikaso sa akin ha. Kahit na busy ka, talagang pumupunta ka dito. Walang anuman. Masaya naman akong inaasikaso ka eh. Pero kung ano, dapat si Victor ang nag-aasikaso sa'yo. Karapatan niya ring malaman na may anak kayo. Sumeryoso ang mukha ni Helena. Hindi na. Kaya ko to. Pero paano kung hindi mo kaya? Hindi basta-basta ang pagbubuntis mo, Helena. Kailangan mo ng taong aagapay sa'yo. At mababantayan ka ng ayos. Hindi naman sa ano ha. Oo, galit ako sa ginawa sa'yo ni Victor. Pero anak niyo yan. Hindi yan mamubuo nang wala siya. Kaya siguro dapat sabihin mo na sa kanya. Hindi agad nakapagsalita sa Helena. Napakurap siya sa hingang malalim. Samantala sa kabilang banda, ay nag-abala si Victor sa trabaho. Ngunit hindi gaano siya kaabala ay hindi niya maalis sa isip si Helena. Isang gabi ay nasa loob siya ng isang mamahaling restaurant kasama ang isang babae na ipinakalala sa kanya ng kaibigan niya. Maayos at maganda ang babae. Halatang galing ito sa isang mayamang pamilya. Ngunit habang kausap niya ito ay hindi siya makapag-focus. So Victor, anong plano mo sa kumpanya mo this year? Normal expansion. Maikli lang ang sagot niya. Mukhang busy ka palagi. Oo. Napansin ng babae na tila wala sa usapan ng isip ni Victor. Okay ka lang ba? Napatingin si Victor sa babae. Oo. Ngunit kahit sabihin niya iyon ay alam niyang hindi iyon totoo. Maya-maya ay tumayo siya mula sa upuan. Kailangan ko nang umalis. Nagulat ang babae. Ha? Kakadating lang natin, aalis ka kaagad? Tanong ng babae. May kailangan akong gawin. Hindi na siya naghintay ng sagot at agad na umalis sa restaurant. Paglabas niya ay huminga siya ng malalim. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit hindi mawala sa isipan ko si Helena? Ilang araw pa ang lumipas ay sinubukan niyang makipagkita sa ibang babae. Sa pagkakataong iyon ay dinala niya ito sa kondo niya. Ang ganda ng place mo. Salamat. Lumapit ang babae sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Pagkatapos ay sinimulan siya nitong halikan sa leeg. Ngunit sa sandaling iyon ay may pumasok sa isip ni Victor. Ang muka ng dati niyang asawa. Hindi niya maalis sa isip niya ang mukha ni Helena kahit hiwalay na sila. Tinulak niya ng bahagya ang babae kaya tumigil ito sa ginagawa. Victor! Umuwi ka na. Nagulat ang babae. Ano? Bakit mo ako pinapauwi? Umuwi ka na. Ayoko na. Naguguluhang kumunot ang noon ng babae. Anong ibig mong sabihin? Basta umuwi ka na sabi. Bahagyang tumaas ang boses ni Victor. Napakurap ang babae bago tumayo at kinuha ang gamit nito. Okay, sabihin mo lang ako kapag okay ka na. Hindi na ito nagsalita pa at umalis na sa unit. Pagkaalis ng babae ay naiwan si Victor na mag-isa. Umupo siya sa sofa at napayoko. Bakit hindi ko magawang ibalik sa ibang atensyon ko? Bakit pakaramdam ko? Parang niloloko ko siya kapag may kasama akong iba. Pabulong niyang sabi. Sa kabila ng desisyon niyang hiwalayan si Helena, ay hindi niya kayang alisin sa sarili niya ang nararamdaman niya para dito. At sa pagkakataong iyon, ay napagtanto niyang si Helena pala ang tunay na kayamanang mayroon siya na sinayang niya. Dumaan pang ilang linggo at mas lalo pang nanghina si Helena. Hindi niya kayang tumayo ng matagal at madalas ay nakahiga na lamang siya sa kama o nakaupo sa sofa habang nakasandal. Halos araw-araw ay inaantok siya at wala siyang ganang kumilos. Kahit simpleng paglakad mula sa kwarto papunta sa kusina ay hinihingal na siya.
Mas naging abala si Gemma sa pag-aalaga sa kanya. Halos araw-araw na itong pumupunta sa unit ni Helena para siguraduhin na maayos ang kalagayan ng kaibigan niya. Siya na ang naghahanda ng pagkain. Siya na rin ang naglilinis at nag-aasikaso sa mga kailangan ni Helena. Isang umaga ay nakita ni Gemma si Helena na nahihirapang bumangon mula sa kama. "Helena, dahan-dahan lang." Mabilis siyang lumapit at inalayan ang kaibigan. "Kaya ko naman." "Hindi mo na kailangang ipilit kung hindi mo kaya." Dahan-dahang pinaupo ni Gemma si Helena sa kama. Napansin niya kung gaano na ito kapayat at maputla. "Hindi na to biro." "Kaya ko pa." Sabay haplos ni Helena sa kanyang tiyan. Napailing ang kaibigan. "3 dinadala mo. Hindi pwedeng ikaw lang ang mag-aalaga sa sarili mo. Isa pa, hindi pa ganun kalaki ang tiyan mo pero hirap ka na. Nangihina ka na. E paano na lang kapag lumaki na yung tiyan mo?" Hindi agad sumagot si Helena. Alam niyang tama si Gemma pero ayaw niyang umasa sa kahit kanino. "Kailangan mo magpatingin ulit sa doktor." "Oo, sige." Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Gemma, may ibang bagay na pumasok sa isip nito. Hindi na kaya ng kaibigan niya na makita na ganoong kalagayan mag-isa si Helena. Kailangan nito ng mas maayos na suporta. Kailangan nito ng taong may kakayahang ibigay ang lahat ng kailangan niya. At alam ni Gemma kung sino iyon. Kinagabihan ay umalis si Gemma at dumiretso sa opisina ni Victor. Pagdating niya roon ay agad siyang pinapasok ng sekretarya matapos niyang sabihin ang pangalan niya. Pagpasok niya sa loob ng opisina, nakita niya si Victor na nakaupo habang abala sa trabaho. Napatingin ito sa kanya. "Anong kailangan mo?" "Kailangan nung malaman ang tungkol kay Helena." Kumunot ang noo ni Victor, kasabay ng paghigpit ng hawak nito sa papel. "Anong tungkol sa kanya?" Huminga ng malalim si Gemma bago nagsalita. "Buntis siya." Nanlaki ang mga mata ni Victor, kasabay ng pagbilis ng pintig ng puso niya. "Ano?" "Buntis si Helena." Imposible." "Ay, posible. At hindi lang isa." Makailang ulit napakurap si Victor at saka maraming beses na napalunok ng laway. 3 dinadala niya." "3?" Halos pasigaw na sabi ni Victor. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng iniwan niya dahil akala niya ay hindi makagkakaanak ay buntis ngayon at hindi lang isa, kundi 3 pa. Napahawak si Victor sa mesa habang iniisip ang narinig. "Nasaan siya?" "Nasa kondo niya." Hindi na nagsalita pa si Victor at agad siyang tumayo. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at mabilis na lumabas ng opisina. Diretso siyang pumunta sa kondominium ni Helena. Kulang na lang paliparin ang kanyang sasakyan sa sobrang bilis ng pagmamaneho niya. Pagdating niya roon ay agad siyang umakyat at kumatok sa pintuan ng unit. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto. Natigilan si Victor nang makita si Helena. Mas payat ito at halatang nangihina. "Bakit ka nandito?" Hindi agad sumagot si Victor. Tiningnan niya ang kalagayan ng asawa. "Totoo ba?" "Anong totoo ba?" Nakataas kilay na sabi nito. "Totoo bang buntis ka?" Sandaling natahimik si Helena. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ni Victor. "Sino nagsabi sa'yo?" "Hindi na mahalaga." Pumugan ang hangin si Helena. Alam na niya kung sino ang nagsabi nito kay Victor. "Oo, buntis ako." Nakanganga si Victor habang nakatingin dito. "Triplets?" "Oo." Hindi pa rin siya makapaniwala. Kahit kinumpirma na ayon ni Helena, ilang segundo lang silang nagkatitigan. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Para saan?" "Akong ama na dinadala mo, Helena. Karapatan kong malaman yun." Asar na natawa si Helena. "At ikaw din ang lalaking iniwan ako. Nung kailangan kita, mas lalo mong pinapahina ang loob ko. Nung sinabi ng doktor na mababa yung chance ako mabuntis, hindi mo man lang sinubukan ng sinubukan. Ako pang nagsasabi sa'yo. At hiniwalayan mo ako kagad. Tapos ngayon nandito ka." "Gusto ko magkabalikan tayo." "Magkabalikan?" "Gusto ko ayusin ang lahat." Ang dali mong sabihin yan sa akin. Matapos mong makipaghiwalay, ganun na lang. "Para sa mga anak natin." Napahawak sa Helena sa tiyan niya. "Huwag mong gamitin ang mga bata para magkabalikan tayo." "Hindi yun ang punto ko." "Kung hindi ako nabuntis, babalik ka ba?" "O, diba? Hindi." Napailing si Elena. "Malamang.
Kasi may makukuha ka ng mana kapag nagkaanak ka. Oo, inaamin ko yun. Pero buntis ka na. At gusto ko magpakatatay sa mga anak ko. O talaga ba? Helena, Hindi na ako katulad ng dati na minadali mong mauto, Victor. Putol ni Helena sa sasabihin ni Victor. Hindi na ako yung babaeng agad na susunod sa'yo. Kung gusto mo magkabalikan tayo, hindi ganun kadali. alam ko. At handa akong gawin ng lahat. Tinitigan ni Helena si Victor ng matalim, parang makakapatay na siya sa tingin niya. Patunayan mo. Sandaling natahimik si Victor bago siya tumango. Gagawin ko. Patutunayan ko yan sa'yo. Pangako. Hindi kita papayagang basta nalang bumalik sa buhay ko. Naiintindihan ko. Pero, kailangan ko ng tulong. Hindi ko na kaya mag-isa. Lalo pat nangihina ako. Para sa mga anak ko, kailangan ko ng taong mag-aalaga sa akin. Tumango si Victor at bahagyang napangiti. Ako bahala. Aalagaan ko kayo ng mga anak natin. Hindi agad sumagot si Helena. Hindi ibig sabihin nito ay ayos na tayo. Babalik lang ako sa mansyon para sa mga anak ko. Pero hindi tayo okay. Alam ko. Siguraduhin mong susunod ka sa mga gusto ko. Sige. Susunod ako sa mga sasabihin mo. Hindi kita bibiguin, Helena. Pangako sa'yo yan. Pagkusumamo ni Victor, hindi na sumagot si Helena. Alam niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Hindi niya pa pinapatawad si Victor. Hindi pa rin nawawala ang sakit na iniwan nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay mas pinili niyang isipin ang kapakanan ng mga anak niya. Hindi na siya yung dating Helena na madaling masaktan. Ngayon ay handa na siyang ipaglaban ang sarili niya at ang mga batang dinadala niya. Bumalik si Helena sa mansyon kasama si Victor kinabukasan matapos ang naging pag-uusap nila. Hindi sila nag-usap habang nasa biyahe. Si Gemma na muna ang pinagkatiwalaan ni Helena sa kondo niya. Nakatingin lamang si Helena sa binata habang iniisip ang bagong sitwasyon na papasukin niya. Hindi na iyon ang dating pagbabalik niya bilang asawa. Ngayon ay bumalik siya para sa mga anak niya. Pagdating nila sa mansyon ay agad bumukas ang malaking gate at tumasok ang sasakyan sa loob. Napatingin si Helena sa paligid at hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong doon siya nakatira bilang asawa ni Victor. Pagkababa niya ng sasakyan ay agad siyang sinalubong ng matandang lalaki na nakatayo sa may pintuan. Si Lolo Julio. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Helena! Masiglang pagtawag ni Lolo Julio. Napangiti si Helena ng bahagya. Lolo Julio. Mabilis itong lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Bumalik ka na pala. Masaya akong makita ka ulit. Opo. Napatingin si Lolo Julio sa tiyan niya at agad itong napangiti ng malaki. Totoo ba narinig ko? Opo. Triplets? Opo. Kahit ako nagulat. Pero triplets po talaga. Hindi na napigilan ni Lolo Julio ang saya at agad siyang niyakap. Sa wakas. Natawa si Helena ng mahina. Excited na ako masilayan ang mga apo ko. Bulalas ni Lolo Julio. Sa likod nila ay nakatayo si Victor at tahimik lamang na pinapanood sila. Hindi siya pinansin ng dalawa. Pumasok sila sa loob ng mansyon habang magkausap. Halika, apo ka. Huwag ka masyadong tumayo para hindi ka mangalay. Agad siyang inalalayan ni Lolo Julio papunta sa sofa. Umupo si Helena habang si Lolo Julio ay nakaupo sa tabi niya. Anong gusto mong kainin? Kahit ano po. Hindi pwede yung kahit ano. Sabihin mo kung anong gusto mo. Napakamot sa batok si Helena. Mangga na lang po. Yun ang gusto kong kainin. Ayos. Victor, kumuha ka ng mangga at hiwain mo. Napabuntong hininga si Victor ngunit tumango rin. Sige po. Naglakad ito papunta sa kusina at kumuha ng mangga. Habang inihiwa nito ang mangga, ay halatang hindi siya sanay sa ganoong gawain. Maya-maya ay dinala niya ang mangga sa sala at inilapag sa mesa. Napatingin si Helena sa pagkakahain ng mangga. Kumunot ang noon niya. Bakit ganyan ang hiwa? Ang pangit naman ng pagkakahiwa niyan. Inis na sabi niya. Napakamot si Victor sa ulo. Ayos lang yan. Nakainin mo rin naman. Napatingin si Lolo Julio sa mangga at agad itong napasimangot. Ano yan, Victor? Mangga po. Sinamaan ng tingin ni Lolo Julio si Victor. Hindi ko tinatanong kung ano yan. Ang tinatanong ko, bakit ganyan ang hiwa mo? Hindi ako marunong eh. Hindi ka marunong.
Siyempre ang paghiwa ng mangga hindi mo magawa na maayos. Napakamot ulit si Victor sa ulo. Pasensya na po, Lolo. Napailing si Lolo Julio. Kunin mo na yan at ayusin mong paghiwa. Napatingin si Helena kay Victor at bahagyang napangiti. Kinuha ni Victor ang mangga at bumalik sa kusina. Habang ginagawa iyon ng dating asawa, ay nagpatuloy ang usapan ni Helena at Lolo Julio. Kamusta ka? Maayos bang kalagayan mo? Okay naman po. Siguraduhin mong magpahinga ka palagi. Opo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kapag may ginawa sa'yo si Victor na hindi maganda, ako ang bahala. Salamat po, Lolo. Makalipas ng ilang minuto, ay bumalik si Victor dala ang mangga. Mas maayos ng pagkakahiwa nito. Inilapag niya iyon sa mesa. Mas okay na kahit paano. Kainin mo na. Umupo siya sa kabilang sofa, ngunit hindi siya pinansin ni Helena at Lolo Julio. Naputuloy ang dalawa sa pag-uusap. Anong gusto mong kainin mamaya? Gusto ko po ng sinigang na hipon. Ayos, ipapaayos ko agad. Magiliw na sabi ng matanda. Napatingin si Victor sa kanila. Pwede naman akong hindi na. Baka kung ano pang gawin mo. Baka masuka lang si Helena kapag ikaw ang nagluto. Napahinto si Victor at napakamot sa kanyang ulo. Tahimik siyang umupo habang pinapanood ang dalawa. Sa buong araw na iyon ay halos hindi siya pinansin ni Helena at Lolo Julio. Palaging si Helena ang sentro ng atensyon at bawat gusto nito ay agad na sinusunod ni Lolo Julio. Dumaan ng mabilis ang isang linggo. Isang beses ay tumayo si Helena upang kumuha ng tubig. Ngunit agad siyang pinigilan ni Lolo Julio. Huwag ka nang tumayo, ako na. Tumayo ito at kinuha ang tubig para sa kanya. Habang pinapanood ni Victor ang pangyayari ay napabuntong hininga siya. Mukhang wala na ako silbi dito. Mahina niyang sabi sa sarili. Napatingin si Helena kay Victor ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang pagkain. Maya-maya ay muling nagsalita si Lolo Julio. Helena. Napatingin siya sa matanda. Bakit po? Dito sa bahay na ito. Kung ano ang gusto mo, yun ang masusunod. Lolo, tumahimik ka, Victor. Hindi kita kinakausap. Paggalit na sabi ni Lolo Julio. Naguguluhang tinikom ni Victor ang bibig. Napatingin si Helena kay Lolo Julio at bahagyang napangiti. Talaga po? Oo. Ikaw ang magdadala ng susunod na henerasyon ng pamilyang ito. Napatingin si Helena sa tiyan niya. Kaya ikaw ang masusunod. Hindi niya mapigilang mapangiti. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, ay naramdaman niya na may kontrol siya sa sitwasyon. Hindi na siya ang babaeng iniwan at walang laban. Ngayon ay may kapangyarihan na siya sa loob ng mansyon na iyon. Sa mga sumunod na araw, matapos bumalik si Helena sa mansyon, ay unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa loob ng bahay. Hindi na katulad ng dati na si Victor ang nasusunod sa lahat ng bagay. Ngayon ay si Helena na. Isang umaga ay nakaupo siya sa sala habang nakasandal sa sofa at may hawak na baso ng juice. Maya-maya ay napatingin siya kay Victor. Napapunta sa dining area. Victor, napahinto ito at napalingon sa kanya. Bakit? Linisin mo yung banyo ko sa kwarto. Utos niya. Nanlaki ang mata ni Victor. Ano? Narinig mo ako. Huwag kang bang pag-ibingihan. Kumunot ang noon ni Victor. Habang si Helena ay napapangiti. Gusto niyang gantihan si Victor sa paraang alam niya. May kasambahay tayo para gumawa ng bagay na yun. Alam ko. Bakit ako? Tumaas ang kilay niya. Ayaw mong sumunod? Natahimik si Victor sa loob ng ilang segundo. Alam niyang pwede siyang tumanggi, lalo na't gusto niyang ipakita kay Helena na seryoso siyang magbago at makuha ang loob nito. Okay, fine. Sabi ni Victor sabay talikod. Maya-maya ay nakita ni Helena si Victor na pumasok sa banyo, dala ang mga pandinis. Hindi sanay si Victor sa ganoong gawain, kaya halata sa kilos nito ang pag-aalangan. Habang nakaupo si Helena sa sala ay bahagya siyang napangiti. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Gusto mong bumawi, di ba? Pwes, sumunod ka sa mga utos ko. Sabi niya sa sarili sabay tawa. Makalipas ang kalahating oras ay lumabas si Victor mula sa banyo na halatang pagod. Tapos na. Nalinis ko na. Umangat ang kilay ni Helena. Sigurado ka? Oo, inayos ko yun. Huwag kang mag-alala. Tumayo si Helena at dahan-dahan naglakad papunta sa banyo. Sinilip niya ang loob at tiningnan ang pagkakalinis nito. Paglabas niya ay tumingin siya kay Victor. Pwede na,
Malinis naman kahit paano. Napabuntong hininga si Victor sabay iling. Kinabukasan ay muling inutusan ni Helena si Victor. Victor, mamalengke ka nga. Napatingin si Victor sa kanya. Hindi ko alam ang bibilin. Hindi ko pa nasusubukan mamalengke. Reklamo nito. May listahan sa mesa. Bilhin mong lahat ng yan. Gusto ko lahat yan. May awtoridad na sabi niya. Napatingin si Victor sa mesa at nakita ang papel. Hindi nga ako marunong mamalengke. Matuto ka. Hindi pwedeng hindi. Magiging tatay ka na tapos wala kang alam sa ganyan? Nandalaking matang sabi ni Helena. Napakamot si Victor sa ulo at halatang ayaw talaga. Okay, fine. Sige, susubukan ko. Lumabas siya ng mansyon at pumunta sa palengke. Hindi siya sanay sa ganoong lugar kaya halatang naiilang siya habang naglalakad at naghahanap ng mga bibilhin. Tinitingnan niya ang listahan habang sinusubukan niyang kompletuhin ang mga nakasulat doon. Ilang oras din ang tinagal niya sa palengke bago niya nabili ang lahat ng kailangan at bumalik sa mansyon. Pagdating niya ay agad niyang inilapag ang mga pinamili sa mesa. Kompleto yan. Lahat na nakalista sa papel. Pinili ko. Napatingin si Helena sa mga dala niya. Good job! Sabi nito sabay ngiti. Hindi niya mapigilang mapangiti ng bahagya. May kung anang saya sa loob ni Victor nang makitang masaya si Helena sa nagawa niya. Sa mga sumunod na araw ay kung ano-ano pa ang pinapagawa ni Helena kay Victor. Minsan ay pinapalabas siya nito ng mga damit niya. Victor, labahan mo nga itong mga damit ko. Hindi ako marunong yan. May washing machine. Hindi ko pa nagagamit yun. Ngayon, matututunan mo ng gamitin. Subukan mong hindi sumunod. Malilintikan ka sa akin. Ayusin mo yung paglalaban ng panty ko, ah. Napabuntong hininga si Victor, ngunit kinuha niya ang mga damit at nagpunta sa laundry area. Habang ginagawa niya iyon, ay natawa na lang siya. Ano ba tong ginagawa ko? CEO ako pero ganitong ginagawa ko. Ngunit kahit nahihirapan siya ay hindi siya tumitigil. Alam niyang kailangan niyang pagdaanan iyon kung gusto niyang maayos ang relasyon nila ni Helena. Dumaan ang isang buwan, isang gabi, ay natutulog na ang mga tao sa mansyon nang biglang marinig ni Victor ang boses ni Helena mula sa kwarto nito. Victor? Napabangon si Victor mula sa kama at agad na pumunta sa kwarto ni Helena. Bakit? Gusto ko ng turon. Napatingin si Victor sa oras. Madaling araw na. Alas 3 na ng madaling araw. So? Napangiwi ito. O yan mo talaga naisipan? Oo. At hindi lang ako yung may gusto niyan. Pati yung mga baby natin. Natahimik si Victor sa loob ng ilang segundo. Okay, sige. Pumalik ka na sa kwarto mo. Dadalhin ko na lang doon. Bumuga siya ng hangin bago nagtungo sa kusina. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok sa kwarto ng isa sa kasambahay nila. Kahit nahihiya siya, ay nagpatulong siyang gumawa ng turon. Ayos lang po, sir. Ganoon talaga ang buntis. Bigla-bigla na lang hahanapin ng bibig nila ang isang pagkain sa kahit anong oras. Ganun po pala. Oo, lalo na't mahirap magbuntis, kaya dapat lang naalagaan siya. Iyang si Ma'am Elena. Mahirap ang pagbubuntis niyan kasi 3 buhay ang nasa sinapupunan niya. Kaya sana habaan ninyong pasensya ninyo at alagaan siya. Opo, Manang. Salamat po sa pagtulong. Makalipas ang ilang minuto, kumatok si Victor sa kwarto ni Helena at saka pumasok. Inilapag niya sa mesa sa tabi ang dala niyang turon. Ito ng turon. Bagong luto yan. Napangiti si Helena. Kinuha nito ang turon at kumain. Salamat. Napaupo si Victor sa gilid habang pinagmamasdan si Helena. Habang kumakain nito ay napansin niya ang bahagyang ngiti sa labi nito. At sa sandaling iyon ay hindi niya napigilang mapangiti rin. Worth it naman pala. Mahinang usal niya. Habang lumilipas sa mga oras ay patuloy na ginagawa ni Victor ang lahat ng ipinapagawa ni Helena sa kanya. Hindi man siya sanay sa mga gawaing iyon ay hindi siya nagrereklamo. Unti-unti ay natutunan niyang mag-adjust at natutunan niyang magpakumbaba. Sa bawat pagkakataon na nakikita niyang masaya si Helena, pakiramdam niya may pag-asa pa siya. Habang si Helena naman, na-appreciate ang mga ginagawa ni Victor para sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga buwan habang nananatili si Helena sa mansyon. Sa panahong iyon ay lalo siyang inaalagaan ng mga tao sa bahay, lalo na ni Lolo Julio at kahit si Victor ay hindi tumigil sa pag-aasikaso sa kanya.
Araw-araw ay sinisigurado nitong maayos ang kalagayan ni Helena at wala itong pinapabayaan sa kahit anong kailangan niya. Lumaki na ang tiyan ni Helena habang papalapit ang araw ng panganganak. Mas naging maingat siya sa bawat kilos at halos hindi na siya pinapayagang gumawa ng kahit anong mabigat na gawain. Isang gabi ay bigla siya nakaramdam ng pananakit ng tiyan. "Victor!" Agad na napatingin si Victor sa kanya na nasa tabi niya. Bakit? Ano yun? Napahawak siya sa tiyan niya. "Masakit. Ang sakit na ng tiyan ko." Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Mga anak ka na yata. Halika na. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad siyang tumawag habang tinutulungan si Helena na huminga ng maayos. Maya-maya ay dinala si Helena sa ospital. Sa loob ng delivery room ay halatang hirap si Helena habang pinipilit niyang kayanin ang sakit. Hawak niya ang kama habang humihinga ng malalim. "Kaya ko to," sabi ni Helena sabay ire. Sa labas ng silid ay pabalik-balik si Victor habang naghihintay. Hindi siya mapakali at paulit-ulit niyang iniisip ang kalagayan ni Helena. Ayos lang siya. Magiging ayos lang siya. Kaya mo yan, Helena. Sabi ni Victor sabay dasal. Ilang sandali pa, ang lumipas ay lumabas ang doktor. Dok, kamusta sila? Maayos ang lahat. Nailabas na ang mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Talaga? Oo. 3 malulusog na sanggol via normal delivery. Ang lakas po ng misis ninyo. Napahawak si Victor sa ulo niya habang napapangiti. Salamat po. Pagpasok niya ay nakita niya si Helena na nakahiga habang pagod. Ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Sa tabi nito ay ang 3 sanggol na balot ng kumot. Dahan-dahan siyang lumapit. Helena. Napatingin si Helena sa kanya. Victor, tiningnan niya ang mga bata. Ang gaganda at gwapo nila. Napahawak si Helena sa isa sa mga sanggol. Oo. Hindi na niya napigilan pa ang pagluha habang tinitingnan ng anak niya sa unang pagkakataon. Sa wakas, nakita ko na rin kayo. Napaiyak din si Victor habang nakatingin sa kanila. Salamat sa pagiging matapang mo at matatag. Dahil labas mo silang lahat at ang lulusog nila. Umiiyak na sabi ni Victor. Napangiti na lamang si Helena habang nakatingin dito. Makalipas ang ilang araw ay nakauwi na siya sa mansyon kasama ang mga anak niya. Mas naging maingat ang lahat sa pag-aalaga sa kanya at sa mga sanggol. 2 linggo matapos manganak si Helena ay nasa loob siya ng kwarto hanggang nagpapahinga. Tulog ang mga baby. Maya-maya ay pumasok si Victor sa loob. Lumapit ito sa kanya at tumayo sa tabi ng kama. Helena? Napatingin siya. Bakit? Hindi agad sumagot si Victor. Napahawak siya sa ulo niya habang tila nahihirapang magsalita. May sasabihin sana ako. Gusto ko malaman mo na nagsisisi ako. Napakurap ng ilang beses si Helena kasabay ng pagbuka ng bibig nito. Sa lahat ng ginawa ko. Sa lahat ng sinabi ko. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Victor. Iniwan kita nung kailangan mo ako. Inuna ko ang sarili ko. Ang pera. Ang mana. Napayuko siya. Hindi ko nakita agad kung anong mahalaga. Hanggang sa napagtanto ko na ikaw pala yun. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Ikaw ang pinaka-importante sa akin. Hindi ang pera. Hindi ang kumpanya. Hindi ang mamanahin ko. Ikaw pala ang kayamanan ko. Nangilid naman ang mga luha ni Helena. Nahaplos ang puso niya sa sinabi ni Victor. Ikaw ang pinaka-treasure ko. Pasensya ka na sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo noon. Ngumiti si Helena ng tipid. Victor, nasaktan ako. Sobrang nasaktan ako nung iniwan mo ko. I'm sorry. Pero, napatingin siya sa anak na tila natutulog. Hindi ko rin kayang ipagkait sa kanila ang isang buong pamilya. Pinapatawad na kita. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Talaga? Oo. Hindi na napigilan ni Victor ang sarili at agad nitong niyakap si Helena. Salamat. Salamat. Gusto ko rin malaman mo na kahit naghiwalay na tayo, hindi ko nagawang ibaling sa ibang pagmamahal ko sa iyo. Ikaw lang ang mahal ko. Napangiti na lamang si Helena at pagkatapos, siniil ni Victor ng halik si Helena na puno ng pagmamahal at pananabik. Makalipas ang 3 buwan, muling ikinasal sina Helena at Victor. Sa pagkakataong iyon
ay mas simple ang seremonya, ngunit mas totoo ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Kasama nila ang kanilang 3 anak at si Lolo Julio na hindi maitago ang saya sa mga nangyayari. Habang nakatayo si Victor sa harap ni Helena, ay hindi na siya ang dating lalaki na iniwan ng asawa niya. Ngayon ay isang lalaking natuto mula sa pagkakamali. Hindi na kita sasaktan. Pangako ko yun sa'yo, mahal ko. Mahal na mahal kita. Siguraduhin mo lang dahil uupakan na kita. Mahal din kita. Natuwa na lang si Victor bago hinapit sa baywang ang kanyang asawa at saka hinalikan ito sa labi. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta. Lalo na kina Joy Ren from Surigao del Norte, Laika Sumping from Riyadh, Saudi Arabia, and Jezreel Baradillo from Surigao del Norte. Ako po muli si Miss Land. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Magandang araw mga kaibigan.